Ang pagpapakamatay ng mga kabataan ay isang paksa at katotohanan na nakakabahala at nakakalungkot. Ang dami ng mga kabataang nagpapakamatay ay isang kahindik-hindik na realidad na dapat nating pagtuunan ng pansin. Maraming mga kadahilanan ang maaaring nagtutulak sa mga kabataan na isagawa ang ganitong aksyon, at ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga upang makahanap tayo ng paraan upang maiwasan ang ganitong trahedya. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagpapakamatay ng mga kabataan ay ang mental health issues. Maraming kabataan ang nakararanas ng depression, anxiety, at iba pang mga pagsubok sa kanilang mental na kalusugan. Ang mga ito ay maaaring resulta ng iba't ibang mga kadahilanan, tulad ng pag-aabuso, pang-aapi, mga problema sa pamilya o kaibigan, pag-ibig, at high expectations mula sa sarili at ibang tao. Kapag hindi natiis at hindi nalunasan ito, maaaring abutin ng mga kabataan ang puntong wala na silang nakikitang ibang solusyon, kundi ang magpakamatay. Ang kawalan ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, ay isa pang napakalaking dahilan ng pagpapakamatay ng mga kabataan. Kapag ang isang kabataan, ay hindi nararamdaman na may mga taong nag-aalala, at nagmamahal sa kanila, nagkakaroon sila ng pagkakataon na mag-isip, na walang saysay ang kanilang buhay. Ang pagtanggap at tulong mula sa mga mahal sa buhay ay mahalaga, upang makaramdam ang mga kabataan ng pagkakaisa at pagkalinga. Kahit ang simpleng pagsuporta at pakikinig lang, ay maaaring magbukas ng mga pinto ng pagsasalita, at pagbabahagi ng nararamdaman ng isang kabataan. Ang kawalan ng pag-asa o pagkabigo, ay isa pang dahilan ng pagpapakamatay. Ang mga kabataan na nagdudulot ng malaking halaga sa mga pangarap, at inaasahan na hindi natupad, ay maaaring mawalan ng direksyon at pag-asa sa buhay. Maaari nilang maramdaman, na hindi nila kayang maabot ang mga pangarap na ito, o hindi sila karapat-dapat sa mga ito. Kapag hindi na nila nakikita ang saysay ng kanilang buhay, maaaring sila ay magdesisyon na tapusin na lamang ang kanilang buhay. Sa kabuuan, ang mga dahilan ng pagpapakamatay ng mga kabataan ay malalim, at kadalasan ay napapabayaan. Kailangan nating bigyan ng importansya ang mental na kalusugan ng mga kabataan, at magtayo ng mga suporta, programa, at mga mapagkukunan upang tulungan silang labanan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang pag-alam ng mga rason at pag-unawa sa mga ito, ay ang unang hakbang tungo sa pagtugon at paglutas sa problema ng pagpapakamatay ng mga kabataan. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng isang binatilyo, na sadyang kinitil ang sariling buhay, dahil sa isang problemang maaaring hindi na niya nakayanan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Si Christian Angelo Manhilot, 23 taong gulang, ay nag-iisang anak na lalaki, at ito rin ang bunso ni Cesar Montano, sa kanyang unang asawa, na si Marilyn Paul Inga. Si Marilyn Paul Inga, ay namatay dahil sa tumor sa utak, noong 1993. Subalit, noong March 26, 2010, ay kumalat ang balita ng pagpapakamatay ni Christian Angelo. Ayon pa sa mga balita noon, si Christian Angelo Manhilot, ay natagpo ang wala ng buhay, ng kanilang kasambahay na si Alicia Pancho,
dakong 18 minuto pasado alas 6 ng umaga, sa kusina, na matatagpuan sa ikalawang palapag ng tirahan ng Montano sa Yacao Street, Tivolo Royal Subdivision sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Kasunod nito, ay tinawag ni Pancho ang atensyon ng barangay security, na siyang rumesponde at tumawag sa mga awtoridad sa nangyaring insidente. Agad naman anong isinugod ang bangkay ni Christian Angelo, sa General Malvar Hospital, sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kung saan, idineklara itong dead on arrival dakong alas 6:40 ng umaga. Sa inisyal na imbestigasyon, ang dahilan di umano ng pagkamatay ni Christian Angelo, ay dahil sa isang tama ng baril sa ulo. Natagpuan din sa crime scene ang isang kalibre 40-5 pistol, landline, at cellular phone. Bagamat wala pang kumpirmasyon, sinabi sa mga ulat na nagpakamatay si Christian Angelo, dahil di umano sa problema sa love life. Hindi na rin pinahintulutan ni Cesar Montano, na ipagpatuloy pa ang investigasyon ng Quezon City Police District, at autopsy sa kanyang anak, dahil wala namang senyales ng forced entry sa kanilang bahay, o foul play nang mangyari ang aksidente. Agad namang nagpadala si Cesar Montano ng opisyal na pahayag, sa panahon na iyon, sa mga media outfits, habang kasalukuyang inaayos ang bangkay ng kanyang anak, sa Arlington Funeral Homes. Narito ang pahayag ni Cesar Montano sa media. Sa ating mga mahal na kaibigan mula sa media, natanggap ko ang nakakagulat na balita ng pagkamatay ng aking anak. Ang pagkamatay ni Christian Angelo, ay nangyari ng madaling araw, kaninang umaga habang ako ay nasa Bohol. Ako, kasama ang asawa kong si Sunshine at anak na si Angela, agad akong lumipad pabalik ng Maynila first thing today, para makasama ang anak ko, sabi pa niya. Walang salitang makapaglalarawan sa pighati na nararanasan namin ng aking pamilya, sa mapaminsalang balitang ito. Napakabata pa niya, masayahin, maalalahanin, at mapagmahal na anak, na may mapagbigay na puso at diwa, dagdag pa ni Cesar. Kasama ko lang siya kahapon, bago umalis papuntang Bohol. Little did I know, na ito na ang huling pagkakataon na makita ko siyang buhay, sabi pa niya. Kinumpirma rin ng aktor na isang putok ng baril sa ulo, ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Si Dr. Tony Leachan, isang mabuting kaibigan at kapitbahay ni Cesar Montano, ay idineklarang dead on arrival si Christian Angelo, sa Malvar General Hospital. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, namatay si Christian Angelo, dahil sa isang tama ng bala sa ulo. Sinusubukan pa rin naming i-piece together ang ilang facts, na nauukol sa kanyang kamatayan. Habang ako ay nagre-relang pa rin, mula sa trahedya at insidente na ito, nais ko at ng aking pamilya na umapela sa lahat, na igalang ang privacy ng aking nagdadalamhating pamilya sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Naway sumaatin ang lakas ng Diyos, pagtatapos pa ni Cesar Montano. Nasa Bohol si Cesar Montano, ng mga panahon na iyon, ang kanyang asawang si Sunshine Cruz, at panganay na anak na si Angela, para formal na simulan ang kanyang kampanya, para sa gubernatorial seat sa lalawigan. Agad siyang nag-book pabalik ng Maynila, pagkarinig nila ng balita. Kinansela rin ang kanyang kick-off campaign rally, sa nasabing probinsya. Si Montano ay tumatakbo sa ilalim ng Liberal Party ni Senador Noynoy Aquino. Hanggang sa kasalukuyan, ay hindi na nalaman pa ang motibo, ng pagpapakamatay ng anak ni Cesar Montano. Pero ayon sa balita noon, ang isa anong malakas na kadahilanan, kung bakit nagawang kitilin ni Christian Angelo manhilot ang sariling buhay, ay dahil di umano sa pag-ibig. Hindi na rin naibalita pa, kung sinong babae, at kung ano ang mga problema tungkol sa kanila, na naging dahilan ng insidente. Ito marahil, dahil sa pakiusap ni Cesar Montano, na igalang na lamang ang kanilang pagdadalamati, at hayaan na lamang natin, at bigyan na rin ng kapayapaan ang nananahimik ng kaluluwa ng nasawi. Ang pagpapakamatay ng mga kabataan,
ay isang malungkot at nagpapatindig balahibo na isyu, na dapat nating bigyan ng karampatang atensyon. Ito ay isang patunay, na kailangan nating maging mas maingat sa pagtingin, at pakikiramay sa mga kabataan sa ating paligid. Ang aral na matututunan natin, mula sa mga kaganapan na ito, ay ang kahalagahan ng pagdulog, pakikinig, at pagsuporta sa mga kabataan. Kailangan nating bigyan sila ng mga espasyo, para maihayag ang kanilang mga saloobin at mga pinagdadaanan. Hindi natin dapat balewalain ang kanilang mga hinaing, at dapat tayong maging handang makinig at umunawa. Dapat din nating igalang ang bawat individual. Hindi tayo dapat magpapabaya sa mga paligid nating nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa, o iba pang mga paalala ng pagpapakamatay. Sa halip, dapat tayong lumapit at magsilbing sandalan, para sa mga taong naghihirap. Ang maliit na tulong, katulad ng simpleng pakikipag-usap, maaaring magbukas ng mga pintuan ng pag-asa, at magbago ng isang buhay. Higit sa lahat, mahalaga ring pag-aralan ang mga senyales, at sintomas ng depression, at iba pang mental health issues. Ito ay makatutulong sa atin, na agad at maagap na matugunan, ang mga pangangailangan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Dapat din tayong magkaroon ng edukasyon o kaalaman, tungkol sa mga mapagkukunan at mga serbisyo na maaaring maging solusyon, sa mga krisis na ito. Sa ating mga pamilya, paaralan, at komunidad, kailangan nating magtayo ng malakas na suporta para sa mga kabataan. Dapat nating mabuhay sa isang kultura, na nagpapahalaga at nagbibigay pag-asa, sa kanilang mga damdamin at kalusugang pangkaisipan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang halaga bilang mga individual, at pagkalinga sa kanilang pangangailangan, makakamtan natin ang layuning maiwasan ang mga trahedya, tulad ng pagpapakamatay ng mga kabataan.